Loneliness makes Alzheimer's advance faster. And loneliness makes the immune system weaker. Pagka ang lungkot-lungkot mo, may humatching lang 3 meters away na hahawa ka. Pero pag ang saya mo, kahit bugahan ka dito, siya ang natutumba. Kaya mahalaga sa tao, masaya. Diba? Kasi pag masaya ka, yung immune system mo mas malakas. At yan ay proven talaga. Psalm 38, 6-8, wasak at kuba na ang aking katawan, ang buong maghapoy, puspos ng kalungkutan. Dumapong lagnat ko'y apoy na sa init. Lumulubhang lalo ang taglay kong sakit. Ako'y nanghihina at nanlulupaypay, puso'y dumaraing sa sakit na taglay. So you see, pagka ikaw ay emotionally sick, your body becomes sick. And when your body becomes sick, you also become emotionally sick. So it feeds itself. It becomes a cycle. Hinihila ka pababa ng pababa. Yung katawan mo, papalungkotin ng puso mo. Yung puso mo pala, hihinain ng katawan mo. Saan ka pupunta noon? Sa libingan. Kaya dapat may gawin ka. Pag lagi kang nalulungkot, dapat may gawin ka. Huwag kang magmukmok. Huwag kang humingi ng awa. Huwag kang lagi na lamang na mag-self-pity. You've got to do something to get yourself out of that hole. Once loneliness becomes chronic, it will be self-sustaining. Ito ang sinasabi ng mga clinical records. Pag ang lungkot mo ay sumobra na, siya na ang bubuhay sa kanyang sarili. Siya ang magpapatsidhi ng lungkot. Siya ang magpapalala ng sarili niyang lungkot. It will feed on itself. It will be cyclical and self-sustaining until you get to deep, deep clinical depression. And that's when people jump off buildings and bridges and kill themselves. Don't get near that point. Kailangan kontrahin mo ang iyong mga lungkot. Now, how loneliness works for the worse. Paano ba nagpapalala yan? Physical and social pain send messages to your brain. May physical pain ka, emotional pain. It sends signals to your brain. And prolonged feelings of loneliness is read by the brain as threat. Pag lagi kang malungkot, ang reading ng brain, threat. You are under threat. No? Then it switches to survival mode and sees danger and hostility everywhere. So pag malungkot ka, yung brain mo maglalagay ng armor, maglalagay ng protection, at ipoprotekta niya sa lahat ng tao. Kasi convincein ka ng brain mo na lahat ng tao may masamang sinasabi tungkol sa iyo. Lahat ng tao kalaban mo. Walang may gusto sa iyo. Lahat galit. Nanganganib ka. Lahat gusto kang patayin, sakalin. Lahat. Kaya lalo ka ngayong lalayo. That's why loneliness feeds itself. Because when you're very lonely, you become defensive. And when you are defensive, you drive people away. Kaya magiging cyclical. Because the lonely person is suspicious, unfriendly, defensive, offensive, and hostile. Mabangis, madaling magalit, madaling magsuspetsa, wala pinagtitiwalaan. Ganun pag malungkot. A sure formula for more isolation. Psalm 38, 17-20. For I am about to fall, and my pain is ever with me. Many have become my enemies without cause. Those who hate me without reason are numerous. And remember, this could only be a guni-guni. Perception ng isang taong sobrang malungkot. It need not be real. Pananaw yan. It need not be factual. But when you're lonely, you become paranoid. Lahat ng ginagawa ng tao, ang reading mo, niloloko ka, pagsasamantalahan ka. Kaya yung mga nalungkot dahil minsan nabigo sa pag-ibig, lahat ng mga dumadapong na sa kanya, binubugaw na. Kasi nakahalik siya ng palaka, hindi naging friends. Nagkaroon pa siya ng kulugo. Ngayon, dumadating na yung talagang palaka na prince, dinataboy mo pa. Siyempre, sometimes in life, you kiss so many toads before it turns to be a prince. Minsan naman, wala. Talagang kulugo. But you must never stop trying. Di ba? Don't live in the la mode. Kasi pag nasa the la mode ka, nagsara ka na eh. Parang ayaw mo nang mabuhay. Hindi mo na binibigyan ng sarili mo ng chance. Verse 20, those who repay my good with evil, lodge accusations against me, though I seek only to do what is good. Yan ang perception ng isang taong depressed. Bait-bait ko naman, masama sila.
Inaapi nila ako. Pagka hindi ka nabati, ini-stab niya ako. Ayun naman pala, hindi ka lang talaga nakita. Pero laging pangit ang interpretation. Kasi nga yung loneliness mo, papalonelihin ka niya lalo. Hanggang magising ka sa katotohanan na kailangan mo siyang talunin, pero may mga iba, hindi nagigising, sila'y natatalo. Loneliness makes people assume the worst of other people's intentions. Ang malungkot, suspicious, paranoid, mapagbintang.